Lahat po tayo ay naghahangad na matagpuan ang ating ideal partner. Bago pa natin sila makilala ay meron na tayong binuong imahe sa ating isipan ng taong nais nating makasama sa panghabang buhay. Ngunit may mga pagkakataon na ang taong inilaan sa atin ay malayo sa taong pinapangarap natin. May mga nagsasabi pa nga na wala sa kanila kasi tumibok ang puso ko. Ngunit paano kung ang taong iyong natagpuan ay may lihim na maaaring sumira sa kung ano ang pagkakakilala mo sa kanya? Paano kung ang taong inakala mong perpekto ay merong madilim na pagkatao? Magagawa mo pa rin ba siyang mahalin at tanggapin? Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa iyo at bago ko po simulan ang aking kwento ay gusto ko munang magpasalamat sa mga kwentong inyong ibinabahagi sa amin. Lahat kasi ay talagang kapupulutan po ng aral. Hayaan niyo po na itago ko ang aking sarili sa pangalang Magda. 29 years old at nakatira sa Laguna. 4 years ago ay nagtatrabaho ako sa isang nightclub bilang isang dancer. Isa ako sa mga babaeng sumasayaw sa maliit na stage at halos wala ng saplot sa katawan. Naisipan niyo na may-ari ng club na dapat ay merong sexy dancer upang mas dumami ang lalaking customers. Mas maiengganyo silang uminom dahil sa mga sexing babae na sumasayaw sa kanilang harapan. 20 anyos ako nang mag-umpisa ako magtrabaho sa club na yon. May nagpunta kasi sa probinsya namin sa Aklan at nangako na bibigyan kami ng maayos na trabaho sa Maynila. At dahil sa gusto kong makaalis sa lugar namin, ay isa ako sa mga sumama sa kanya. Akala ko ay sa isang lugar lamang kami magtatrabaho pero pinaghiwalay-hiwalay niya kami. May iba ay sa karinderya, meron ding sa mga tindahan at ako naman ay napunta sa club. Waitress ang una kong naging trabaho doon. Mula alas 7 hanggang madaling araw ang oras ng trabaho ko. At mas mababa pa sa minimum ang natatanggap kong sahod. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko na sa ganong lugar ako nagtatrabaho dahil natatakot ako na pabalikin nila ako sa amin. Palagi kong sinasabi sa aking sarili na nakalis na ako sa amin at hindi na ako babalik pa. Ayoko kasi ng buhay sa amin, Papa Dudut. Ayoko matulad sa mga kapatid ko na nagtatanim ng palay at nag-aararo sa sakahan. Hindi naman sa minamaliit ko ang masisipag nating magsasaka. Pero ang gusto ko kasing trabaho ay yung hindi ako naiinitan. Yung lugar na may aircon, impluwensya na rin siguro yon sa akin ng mga napapanood kong teleserye. Mahigit 1 taon ako naging waitress sa nightclub at habang tumatagal ako roon, ay napapansin ko na ang laki ng kinikita ng mga babaeng tumitable sa mga lalaking customer. Lalo na yung mga sumasama sa mga lalaki sa motel o sa madaling salita ay mga prostitute. Nainggit ako sa kanila kasi nabibili nila ang mga kanilang gustuhin. Palagi silang may bagong damit o kaya ay gadgets. Samantalang ako ay hindi na alam kung paano pagkakasyahin ng aking sinasahod. Nagpapadala kasi ako sa pamilya ko, Papa Dudut. Kaya nang mag-announce ang babaeng may-ari ng nightclub na kailangan nila ng dancer ay agad po ako nagpresenta. Tinasan ako ng kilay ng mga babaeng prostitute na naroon kasi ang nene ko pa raw tignan. Pero nakiusap ako sa may-ari na subukan muna ako. Talagang kinumbinsi ko na siya na isa ako sa dapat niyang piliin dahil ayoko nang maging waitress. Gusto ko na ng trabaho na mas mataas ang sahod tapos bukod pa roon ay makakakuha na ako ng tip sa mga customers. Ganon kasi ang nakikita kong ginagawa ng mga babae sa club kaya ang dami nilang pera. Mabuti at nagtiwala sa akin ang may-ari ng club. Unang gabi pa lamang ay ginilangan ko na ang aking pagsasayaw. Umanga sa akin ang may-ari kaya naging regular na ang aking pagiging dancer sa kanyang nightclub. Kahit papaano ay lumaki na ang sahod ko. At nakakakuha na rin ako ng mga tip sa mga customers na natutuwa sa ginagawa kong pagsasayaw. Magda, gusto mo bang tumibol?
Tanong sa akin ni Regine. Siya ang nakikipag-negotiate sa mga customers na may natitipuhan sa mga babae sa club. Kumbaga ay siya ang bugaw. Ayoko, hanggang sayo lang ako. Alam mo yan, pagtatanggi ko. Paano kung sabihin kong si Mr. Lee ang gustong tumable sa'yo? Ayaw mo talaga? Ang turan ni Regine. Si Mr. Lee ang mayaman na matandang suki na ng club namin. Madalas siyang naroon na lahat na yata ng babae namin ay nailabas na niya. Maliban lang sa akin dahil hindi ako sumasama sa mga lalaki. Pinagagawan siya ng mga prostitute sa club dahil galante ito at madaling magbigay ng pera. Nasilaw ako sa presyong sinabi ni Regine kaya pumayag ako. Titibo lang naman. Tuwang-tuwa si Mr. Lee nang makita ako. Ang sabi niya ay ang laki raw ng pinagbago ko. Mula sa pagiging inosente ay parang ang dami ko na raw alam. Hindi niya siguro akalain na kaya ko ring magsuot ng mga damit na kita na ang kaluluwa. Mahusay kang gumiling, Magda. Gusto kita. Ang sabi ni Mr. Lee. Nagpasalamat lamang ako at hindi pa kasi ako sanay na makipag-usap sa mga kagaya niya. Wala pa akong alam sa pakikipagbulahan. Papadudot nag-offer si Mr. Lee sa akin na baka gusto kong lumabas na kasama siya ng gabing yon. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Nung una ay nagdadalawang isip ako pero nang sabihin niya ang presyo ay pumayag na rin po ako. Abot langit ang kaba ko dahil yon ang una kong experience. Dinala ako ni Mr. Lee sa isang motel at doon ay ginawa na niya ang lahat ng gusto niyang gawin sa akin. Pagkatapos ng gabing yon ay pinag-aralan ko pa ang kalakaran sa nightclub. Sumasama na ako sa pag-table ng mga babae sa club para malaman kung paano ba nakikipag-usap ang isang katulad ko sa isang customer. Hanggang sa unti-unti na akong natuto. Hindi lang pagsasayaw ang ginagawa ko. Tumitable at sumasama na rin ako sa mga customers. Alam ko na ang pagiging babae ko ang nakasalalay sa trabaho ko pero masyado na akong nasilaw sa perang kinikita ko, Papadudut. Wala na akong pakialam kahit na iba't ibang lalaki ang kasama ko sa bawat gabi. Ang importante ay nakapagpapadala ako sa pamilya ko nang hindi ako kinakapos. Nakakabili na rin ako ng mga bagong damit, napalitan ko na rin ang aking lumang cellphone ng model na mas maganda. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na parang naiinis na sa akin ang mga babaeng nagtatrabaho sa club. Nakarating na sa akin sa pamamagitan ng kaibigan ko sa club na si Thea na nabubwisit sa akin ng ibang prostitute dahil inaagawan ko raw sila ng customer. Aba, hindi ko na kasalanan kung mas sariwa at mas maganda at mas magaling ako sa kanila. Huwag nga silang insecure sa akin. Magtrabaho na lang sila at galingan din nila. Natatawa ang sagot ko sa sumbong ni Thea. Pero mag-ingat ka, Magda, ha? Baka siraan ka ng mga yon. Alam mo naman ang nagagawa ng inggit sa tao, hindi ba? Paalala pa niya. Nako, bahala sila sa mga buhay nila. Basta ako maayos ako nagtatrabaho. Tugon ko. Isa sa mga naging experience ko sa club na hindi ko makakalimutan ay nang may isang babaeng sinugod ako habang katibol ko ang kanyang boyfriend. Ilang beses ko na naging customer ang boyfriend niya dahil ako ang palaging nire-request. May nangyari na rin sa amin ng lalaking yon, kaya naman galit na galit yung babae sa akin. Ikakasal na pala sila, nilalandi ko pa ang boyfriend niya. Sobra akong napahiya sa ginawa ng babae, Papadudut. Hinila niya ako palabas ng club at doon ay pinagsisigawa na malandi at marumi raw akong babae. Hindi ako lumaban sa kanya at hinayaan ko na lamang siyang maliitin ako. Wala kasi akong magagawa. Maliit ang tingin ng mga tao sa kagaya ko kaya hindi ko na sinayang ang aking laway para ipagtanggol ang aking sarili. Tumatak ng sobra sa alaala ko ang pangyayaring yon. Nakakatakot na baka hindi yon ang huling beses na may babaeng susugurin ako para saktan at ipahiya sa harap ng maraming tao. Yon ba ang kapalit ng perang kinikita ko bilang prostitute? Kailangan kong mapahiya nang hindi nagagawang ipaliwanag ang sarili? Parang hindi naman tama yon. Doon ako nagsimulang mangarap na sana ay may isang lalaki akong makilala at mamahalin ako.
Tapos ay ilalayo niya ako sa trabaho ko. Yung tatanggapin ako kung sino ako at ang aking nakaraan. Nang sabihin ko kay Thea ang bagay na yon ay pinagtawanan lamang niya ako ng matindi. Gaga ka? Seryoso ka ba? Nangangarap ka na may lalaking tatanggapin ka kapag nalaman na prosti ka? Natatawang sabi pa ni Thea. Bakit wala ba? Siguro ay may ganun lalaki no? Sa mga palabas nga sa pelikula at sa TV may ganun Giit ko. FYI, wala tayo sa TV o soap opera kaya walang ganun. Walang lalaki na magseseryoso sa kagaya natin. Masakit yon pero yun ang katotohanan. Para sa kanila ay pampalipas oras lang tayo. Hindi tayo yung babaeng iaharap nila sa dambana para pakasalan. Saka kapag nalaman ng lalaki na ganito ang trabaho natin, mandidiri sila sa atin. Yung trabaho lang kasi natin ang nakikita nila at hindi yung dahilan kung bakit ganito ang trabahong binagsakan natin. Mahabang paliwanag pa ni Thea. Dahil sa sinabing yun ni Thea ay nawala na ako ng pag-asa na may lalaking magseseryoso sa akin. Kahit nga mahirap at masakit ay tinanggap ko na lahat ng lalaking makikilala ko ay marumi ang magiging tingin sa akin. Kaya hindi na ako umasa sa pangarap ko na yon. Hinusayang ko na lamang ang aking pagtatrabaho para makaipon ako ng pera. Kapag may sapat na akong pera para magtayo ng gusto kong negosyo na tindahan ng bigas ay titigil na ako sa pagtatrabaho sa nightclub. Ganon ang naging plano ko, Papa Dudut. Kapag wala akong pasok at nasa boarding house lang ako ay naging libangan ko sa gabi ang pakikinig ng radyo gamit ang aking cellphone. Naaliw kasi ako sa mga caller ng isang radio station na naghahanap ng mga posible nilang maging kasintahan. Minamatch ng mga DJ ang caller sa isa pang caller. Minsan ay may lalaking caller na hindi nagustuhan ng babaeng minatch sa kanya. Kaya ang ginawa ng lalaki ay sinabi na lamang niya on air ang kanyang cellphone number. Maghahanap na lang daw siya ng ka-textmate. Wala akong ginagawa kaya bigla ko naisipan na i-type yung number sa aking cellphone. Nang mag-miss call ako para masiguro kung active ba yung number, nag-ring yon. Kaya lang ay nakalimutan ko ng i-text dahil sa tumawag si Thea at nakipag-usap sa akin hanggang madaling araw. Nang sumunod na araw ay tumawag ang numerong nakuha ko sa isang radio program. Pero dahil sa nawala na ang interes kong makipag-usap sa may-ari ng number ay palagi kong dinedecline ang tawag niya. Kahit ang pangungulit niya sa text ay hindi ko rin pinapansin. Hinahayaan ko lang siyang mag-text at tumawag. Magda, kanina pang tunog ng tunog yung cellphone mo. Sino ba yung tumatawag sa'yo? Usisa ni Thea habang kumakain kami sa karinderya. Wala yan. Hayaan mo't magsasawa rin yan. Nakuha ko kasi yung number niya sa radio station Miniskol ko lang naman para malaman kung totoo yung number niya na ibinigay. Walang gana kong sagot. Grabe ka uy. Umaasa siguro yung tao na gusto mo makipag-friends. Nakakaawa naman, baka walang makakausap. Akin na nga yung cellphone mo at ako nang makikipag-usap. Sambit pa ni Thea. Hinayaan ko lang si Thea na makipag-text sa lalaki hanggang sa matapos kaming kumain. Inoff ko na ang cellphone ko dahil papasok na kami sa nightclub. Sumayaw muna ako ng gabing yon at pagkatapos ay tumable. Wala akong naging customer na inilabas ako kaya hindi ganong kalaki ang aking kinita. Napansin pala yon ng ibang prostitute sa akin at sinabi nila sa akin na mabilis daw pala akong pagsawaan ng mga customers namin. Nabakante agad ako. Kapag gano'n ay hindi ko na sila pinapansin, Papa Dudut. Alam ko kasi na gusto nila akong magalit para ako ang magsimula ng gulo. Kapag kasi ikaw ang unang ng gulo sa club ay automatic na paaalisin ka na ng may-ari. Isa yon sa patakaran na sinusunod namin sa nightclub, Papa Dudut. Papa Dudut, wala akong kaalam-alam na sa tuwing hinihiram pala ni Thea ang cellphone ko ay nakikipag-text siya doon sa lalaking nagbigay ng number sa isang radio program. At ang ginagawa pala ni Thea ay nagpapanggap siya na ako. Nalaman ko yon nang minsan ay maisipan kong magbasa ng text kasi wala akong ginagawa.
Nagulat na lamang ako na ibinigay na pala ni Thea sa lalaking yon ang ilang impormasyon tungkol sa akin kagaya ng pangalan, birthday at kung saan ang probinsya ko. Nalaman ko din sa palitan nila ng text na Ryan ang pangalan ng lalaki. Nakalimutan ko na kasi sa totoo lang ang pangalan niya noong napakinggan ko siya sa radyo. Minsan ay nasaktuhan na hawak ko ang cellphone nang tumawag si Ryan. Sinagot ko pero hindi para makipagkwentuhan kundi upang ipaalam sa kanya na hindi ako ang katext niya kundi ang kaibigan kong si Thea. "Hello, kumusta ka na Magda?" Ang ganda ng boses ni Ryan at lalaking lalaki. "Ryan? Ikaw si Ryan hindi ba?" Ang sabi ko. "Hindi kasi ako nakikipag-text sa iyo yung kaibigan ko yun. Ginagamit niya lang yung phone ko at ang pangalan ko." Ayaw pang maniwala ni Ryan pero nang ipakiusap ko sa kanya si Thea, ay doon na siya naniwala at tinanggap na katotohanan ng sinasabi ko. Sorry tuloy ng sorry si Thea. Naramdaman ko ang lungkot ni Ryan sa nangyari at kahit na hindi ako dapat makonsensya ay nakonsensya ako papadudot. Ewan ko kung tama ang pakiramdam ko pero para kasing naghahanap talaga siya ng makakausap. Akala ko talaga ay ikaw ang katext ko, ibang tao pala. Malungkot na sabi ni Ryan. Sorry Ryan ha, joker kasi talaga ang kaibigan ko eh. Pero pwede mo naman ako maging kaibigan. Kung okay lang sa'yo, turang ko. Ako na kasi ang nakaramdam ng konsensya imbes na si Thea papadudot. Talaga? Okay sa akin, maraming salamat. Kailangan ko kasi ng kaibigan talaga ngayon. Masayang sabi pa ni Ryan. Sa umpisa ay napipilitan lang talaga ako na makipag-text at makipagtawagan kay Ryan papadudot. Ang bala ko ay unti-unti akong hindi magpaparamdam sa kanya pero hindi ganon ang nangyari. Habang tumatagal kasi na nag-uusap kami ni Ryan ay mas nakikilala ko ang totoong siya. Mabait, malapit sa pamilya at masarap kausap si Ryan. Matanda siya sa akin ng 2 taon at nagtatrabaho siya bilang isang head chef sa isang restaurant. Ang tagal na nating magkausap pero hindi ko pa pala alam kung anong trabaho mo, ang sabi pa ni Ryan. Habang magkausap kami sa cellphone, naglalakad-lakad na ako pauwi mula sa club. Talagang gumising pa si Ryan ng madaling araw para makausap ako. Kapag ganong oras lang kasi ako free lalo na kapag may pasok. Sa call center ako nagwo-work, kaya pansin mo madaling araw kong umuuwi palagi. Grabe nga eh, ang tagal na pero hindi pa rin kami nagpapalit ng shift. Pagsisinungaling ko. Kawawa ka pala, bakit hindi ka maghanap ng ibang trabaho? Tanong niya. Sanay na ako, saka okay na yung ganitong trabaho. Marangal kesa sa mag-prosty ako hindi ba? Kunwari ay natawa pa ako. Tama. Huwag kang papasok sa ganong trabaho. Mababang uri ng babae ang tingin ko sa mga babaeng nagbebenta ng katawan. Saka sayang ang ganda mo kung magiging prosti ka lang, ang sabi pa ni Ryan. Kung makaganda ka sa akin ay parang nakita mo na ako tawa ko. Alam ko maganda ka kasi maganda ang boses mo, tugon ni Ryan. Don't judge a woman by her voice. Baka kapag nakita mo ako'y matakot ka, ang biro ko pa. Gusto mo ba na magkita na tayo Magda? Seryosong tanong ni Ryan. Hindi ko nagawang sagutin ang tanong na yon ni Ryan papadudot. Bigla ko kasing naisip ang mga sinabi niya tungkol sa mga babaeng nagbebenta ng katawan para kumita. Kung sinabi ko pala sa kanya na prostitute ako ay hindi na niya ako kakausapin. Pagsisisihan niya malamang na ipinush pa niya ang maging magkaibigan kami. Natatakot akong makipagkita sa kanya ng personal kasi baka malaman niya ang totoo kong trabaho. Natatakot ako na baka layuan at pandirian niya ako. Ayokong mangyari yon dahil napalapit na ako kay Ryan. Sanay na ako na palagi siyang ka-text at katawagan. Sanay na ako sa mga good morning at good night, sleep well niya. Parang hindi ko na kayang mabuhay kung walang Ryan na magpapaalala sa akin na huwag akong magpapagutom. Doon na nagumpisa si Ryan sa pangungulit sa akin na magkita na kami.
Gusto na raw niyang makita ng personal ang babaeng nakakausap niya sa cellphone. Kahit daw mag-leave siya sa trabaho ay gagawin niya, nataranta pa nga ako nang sabihin niya na pupuntahan niya ako sa trabaho. Aabangan niya raw ako sa pag-out ko. Mabuti at hindi ako nag-imbento ng lugar kung saan ako nagtatrabaho kundi ay pupunta talaga siya doon. Ipinaunawa ko na lamang kay Ryan na hindi pa ako handang makipagkita at sobrang busy rin ako sa trabaho kaya wala akong oras. Nang sabihin ko yun kay Ryan ay napansin ko na parang nawalan siya ng gana sa akin. Ang tipid na ng reply niya sa text. Madalas ay ako pa ang nauunang mag-text at ang tagal na niyang mag-reply. Hindi na niya ako tinatawagan, ang gastos ko tuloy sa load dahil ako na ang palaging tumatawag sa kanya para magkausap lamang kami. Tapos kapag magkausap na kami ay palagi siyang may gagawing bigla kaya hindi na umaabot ng 1 oras ang aming pag-uusap. Naiinis ako sa sarili ko kasi ako na ang naghahabol ngayon kay Ryan. Ay? In love ka na kay Ryan? Ano ka ba Magda? Dati paayaw-ayaw ka pa sa text. Tapos ngayon para kang mamamatay kapag hindi siya nag-reply. Natatawang sabi pa ni Thea nang ikuwento ko sa kanya ang nangyari sa pagitan namin ni Ryan. Bali ko ba na magkakagusto ako sa kanya? 1 buwan lang naman ang bala ko na i-entertain ko siya pero hanggang ngayon ay magkausap pa rin kami. Kaya lang parang nawala na ng interes siya sa akin nang sabihin kong ayoko makipagkita sa kanya, ang turan ko. Kahit sino ay mawawala ng gana sa'yo. Sobra ka kasing pabebe, tugon naman ni Thea. Ako pabebe? Hindi kaya, pagtatanggi ko. Hindi ka lang pabebe, in denial ka din. Makipagkita ka na kasi kay Ryan, pamimilit pa niya. Nahihiya kasi ako na malaman niya na prosti ako, turan ko. Wag mo sabihin sa kanya, panindigan mo na call center girl ka. Baka mamaya magsisi ka kapag nakahanap yun ng ibang babae na handang makipagkita sa kanya. Ikaw rin luluha ka ng bato, pananakot pa ni Thea. Pinag-isipan ko ng 1,000 beses ang napag-usapan namin ni Thea, Papa Dudut. Tama nga siguro si Thea na baka nawalan na ng gana si Ryan sa akin. Confident naman ako sa itsura ko. Ang trabaho ko lang talaga ang kinakahiya ko na malaman ni Ryan. Sa takot ko na baka layuan ako ni Ryan ay nag-decide ako na makipagkita na sa kanya. Tinawagan ko siya at sinabing ready na ako makipagkita. Ramdam ko noon ang tuwa ni Ryan kaya siniguro ko na hindi siya madidisappoint kapag nakita niya ako ng personal. Bumili pa ako ng bagong damit na desente. Malayong malayo sa mga isinusuot ko sa club. Nagpa-parlor din ako papadudod para mas gumanda ako. Kinakabahan man ako ay masaya pa rin dahil sa wakas ay magkikita na kami ni Ryan. Dumating na ang araw ng aming pagkikita, papadudot. Sa isang mall, nauna ako sa meeting spot namin. Sa pagkakatanda ko ay sa food court yon. Sinabi ko na kay Ryan kung ano ang suot ko kaya hinintay ko na lamang ang paglapit niya sa akin. Nang sabihin niya na naroon na siya sa mall ay para akong mawawalan ng malay. Hanggang isang matangkad, maputi at gwapong lalaki ang lumapit sa akin. Nagpakilala siya na siya si Ryan. Hindi ko inaasahan na ganon kagwapo si Ryan, papadudot. Mabuti na lang at pinaghandaan ko ang araw na yon. Sa umpisa ay nagkakahiyaan pa kami pero nang maglaon ay naging komportable na kami sa isa't isa. Kung paano kami mag-usap sa cellphone ay ganon na rin kami mag-usap sa personal. Kumain kami ng tanghalian sa isang fast food restaurant. Akala ko talaga hindi ka na magpapakita sa akin. Feeling ko kasi nawalan ka na ng gana, ang sabi ko kay Ryan. Sinadya ko dumistansya sa iyo kasi ang feeling ko naman ay hindi ka interesado sa akin kaya ayaw mo makipagkita, tugon pa niya. Pero hindi ka ba nagsisisi na nakipagkita ka sa akin? Ang ganda-ganda mo kasi dugtong pa niya. Hindi ang gwapo mo kaya, ang puri ko naman sa kanya. Sa pagkikita namin yon ni Ryan ay nasundan pa ng isa pa at ng isa pa. Hanggang sa halos every week ay nagkikita na kami. Dumating ang araw na nanligaw na sa akin si Ryan
At dahil sa mahal ko na siya ay sinagot ko siya matapos ang halos 3 buwan niyang panliligaw. Nag-decide na rin ako na iwanan ang trabaho ko sa nightclub, Papa Dudut. Huminto na po ako sa pagsasayaw at pagsama sa iba't ibang lalaki. Hindi man sapat ang pera ang naipon ko para sa negosyong gusto ko ay kailangan ko yung gawin. Ang hirap kasing magpanggap kay Ryan simula na maging nobyo ko na siya. Nauubusan ako ng palusot kapag gusto niya akong ihatid at sunduin sa kunwari ay pinagtatrabahuhan ko. Sa pag-alis ko sa nightclub ay nalungkot ang may-ari. Aminado kasi siya na isa ako sa mga babae na malaki ang perang na ipapasok sa negosyo niya. Kahit si Thea ay sobrang nalungkot kasi hindi na kami madalas na magkakasama. Pero nangako ako na hindi ako lalayo kaya kapag merong libreng oras ay makikipagkita pa rin ako. Mula sa nightclub ay napunta ako sa palengke. Ang ginawa ko sa ipon ko ay kumuha ako ng maliit na pwesto sa palengke at doon ay nagbenta ako ng iba't ibang gulay. Kailangan kong gumising ng maaga para humango ng gulay na siyang ibebenta ko. Mahirap man pero kailangan ko yung panindigan. Saka alam ko na mas gugustuhin ni Ryan na malaman na nagbebenta ako ng gulay kaysa nagbebenta ako ng laman. Sinabi ko na rin kay Ryan na kunwari ay nag-resign ako sa call center. Sabi ko, ayaw ko nang meron akong boss kaya naisipan ko maging tendera ng gulay sa palengke. Hindi naman niya ako ikinahiya. Sobrang proud pa nga niya sa akin kasi marangal na trabaho yon. Isinarado ko ng chapter ng buhay ko na nagtrabaho ako bilang isang prostitute. Niyakap ko na ang pagiging tendera ng gulay na wala na ang takot sa dibdib ko na baka hindi ako matanggap ni Ryan dahil sa aking trabaho. Magaan na rin sa dibdib ko dahil hindi ko na kailangang magsinungaling pa sa kanya. Habang tumatagal kami ni Ryan ay napapatunayan ko na mahal niya talaga ako. Sobrang sweet niya at palagi niyang pinaparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Kahit sa negosyo ko ay tinutulungan niya ako. Kapag kinukulang sila sa restaurant ng gulay ay sa akin na sila kumukuha kaya hindi na ako nabubulukan ng gulay. Palagi yung nauubos. Tuwang-tuwa rin ako kapag nagkakausap kami ni Ryan tungkol sa aming mga pangarap. Nakakatuwa kasi nakasama na ako sa mga pangarap niya. Ang gusto ni Ryan ay makapagtayo kami ng sariling restaurant tapos ay isa-serve ay mga Filipino food na may iba't ibang twist. Hindi pa pala kita na ipagluluto no? Ang sabi ni Ryan sa akin. Oo nga, chef nga ang boyfriend ko pero walang time na ipagluto ako. Kunwari ay nagtatampo kong wika. Tamang-tama, birthday ng tatay ko sa Sunday. Ako ang magluluto ng ihahanda, punta ka. Para makilala mo na rin ang family ko. Ang turan pa ni Ryan. Ipapakilala mo ang family mo? Hindi ako makapaniwala, Papa Dudut. Para kasi sa akin na nanggaling sa pagiging prostitute ay isang napakalaking bagay ang ipakilala ako sa pamilya ng boyfriend ko. Isa pa para sa akin ay sign yun na seryoso talaga si Ryan sa akin. Ang akala pa nga ni Ryan ay ayaw ko. Pwede naman daw na sa ibang araw na lamang kapag handa na ako. Pero ang sabi ko ay hindi lang ako makapaniwala kaya ganon ang aking reaksyon. Kung pinaghandaan ko ang unang pagkikita namin ni Ryan ay mas pinaghandaan ko naman ang unang beses na makilala ko ang pamilya niya. Tuwang-tuwa si Thea para sa akin kasi may lalaking sumeryoso sa akin. Ipinagmalaki ko pa sa kanya na hindi totoo ang sinasabi niya na walang lalaking magmamahal sa akin. Kung alam ba ni Ryan ang dati mong trabaho, sa tingin mo ba ay magiging kayo? Tanong pa ni Thea. Alam mo ang nega mo. Oo na, malamang ay hindi magiging kami. Kaya nga nag-change career na ako para sa kanya, hindi ba? Tugon ko. Nagpakadesente ako ng husto nang dumating na ang araw na ipapakilala ako ni Ryan sa pamilya niya. Ibinigay niya sa akin ang address dahil hindi niya ako masusundo. Busy kasi siya sa pagluluto. Siya ang punong abala sa kusina. Hindi naman ganoong kahirap hanapin ang bahay nila dahil nakita ko kaagad yon sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong. Saka nalaman ko na yon ang bahay ni Ryan dahil sa maraming tao sa harapan na kumakain at nagiinuman. May kalakihan ng bahay nila. 2 palapag, Papa Dudut.
may kaya pala sa buhay ang pamilya ni Ryan. Mas lalo tuloy akong nangliit. Kung ano-ano mga negatibong bagay ang tumakbo sa utak ko. Baka kasi kung okay kay Ryan at tendera ako sa palengke ay baka hindi sa pamilya niya. Sinundo na ako ni Ryan sa labas ng bahay nila na mag-text ako sa kanya na naroon ako. Pawisan siya at amoy ulam na. Halatang busy siya sa kusina. Pinapasok na niya ako sa loob at dinala sa dining area nila. Ipinakilala niya ako sa nanay at tatay niya. Maging sa dalawa niyang kapatid na parehong lalaki. Pangalawa pala siya sa magkakapatid, Papa Dudut. Hindi ko naramdaman sa pamilya ni Ryan na hindi nila ako gusto. Kahit pa sinabi niyang nagtitinda ako ng gulay sa palengke. Umanga pa nga sa akin ang tatay ni Ryan kasi kahit daw ang ganda ko ay hindi ako mapili sa trabaho. Gusto ko sanang sabihin na wala naman akong choice kasi hindi ako nakatapos ng pag-aaral pero hindi ko na sinabi. Gustong gusto ka na nila mama at papa? Ang turan pa ni Ryan sa akin habang naglalakad kami. Ihahatid na niya ako sa sakay ng jeep pa uwi noon. Talaga? Paano mo nasabi? Tanong ko. Ang kagaya mo kasi ang gusto nila. Masipag, walang arte. Sa lahat ng girlfriend na dinala ko, ikaw lang yung kinausap nila ng ganong katagal. Nakita mo naman ang daming pagkain na pinadala sa'yo. Sagot pa ni Ryan. Kinakabahan nga ako kanina eh. First time kasi na ipinakilala ako ng boyfriend ko sa pamilya niya. Ang sarap pala sa pakiramdam, nakangiti kong wika. Siyempre, dapat mo na silang makilala kaagad kasi balang araw, magiging parte ka na naman ng pamilya namin, ang sabi pa ni Ryan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ko. Nabigla ako nang biglang lumuhod. Hawakan ni Ryan ang isa kong kamay at lumuhod siya sa harapan ko. Akala ko pa nga ay kung napaano na siya pero nalaman ko ang gagawin niya nang may ilabas siyang singsing. Magda, handa ka bang magpakasal sa akin at maging ina ng mga anak ko? Naluluhang tanong pa ni Ryan. Ang tanong na yon ni Ryan ang bumago sa buhay ko, Papa Dudut. Tinanggap ko ang proposal niya ng kasal. Nang araw na yon ay para akong nananaginip. Hindi ako makapaniwala na may isang lalaki na darating sa buhay ko na ipaparamdam sa akin kung paano ang mahalin at igalang. Hindi ko yon naranasan nang magtrabaho na ako sa club. Lahat kasi ng lalaki ay bayaran ang tingin sa akin. Isang babaeng madumi at handang gawin ang lahat para sa pera. Kabastos-bastos at hindi dapat igalang. Yan ang tingin nila sa akin noon. Tapos ay may biglang darating na Ryan sa buhay ko, Papa Dudut. Ako na yata ang pinakamasayang babae sa buong mundo nang dahil kay Ryan. Nabibilisan man ako sa pagpopropose ni Ryan ay hindi ko na yon naisip pa, Papa Dudut. Ang nasa utak ko lang ay ang nalalapit naming pagpapakasal. Excited na akong humarap sa dambana kasama si Ryan habang sinasabi namin ang aming pangako sa isa't isa. Tapos magkakaroon kami ng mga anak. Sisikapin ko na maging mabuting ina at asawa at hindi ko hahayaan na maranasan ng mga magiging anak ko ang mga pinagdaanan ko sa buhay. Nang sabihin ko sa pamilya ko ang nalalapit na pagpapakasal namin ni Ryan ay natuwa sila pero nalungkot din dahil wala na raw tutulong sa kanila pagdating sa pinansyal. Nangako naman ako sa kanila na kahit may asawa na ako ay hindi ko pa rin sila pababayaan. Ngunit totoo nga yata na sa oras na tinalikuran mo na ang madidilim na bahagi ng iyong buhay ay mumultuhin ka pa rin ito sa kasalukuyan. Minsan kasi ay nasa mall kami ni Ryan nang makasalubong ko ang dati kong katrabaho sa nightclub. Hindi ko sana sila papansinin pero nakita nila ako at nangumusta sila. Tinanong nila kung sino ang kasama ko at nang sabihin ko na boyfriend ko si Ryan ay sa kanila inungkat ang trabaho ko dati. Hindi ka na ba babalik sa club? Miss ka na ni Mamo? Tanong ni Crisel. Siya yung inis na inis sa akin noong nasa club pa ako. Inaba ko na lamang ang usapan at kunwari ay nagmamadali kami ni Ryan at hinila ko na siya palayo sa mga dati kong katrabaho.
Anong club pala yung tinutukoy niya? Usisa ni Ryan nang makalayo na kami. Ano yun? Club, samahan ng mga kababaihan? Women empowerment? Ganun. Natataranta kong sagot. Wow, iba ka talaga Magda. Hindi ko alam na kasali ka sa ganung club. Maganda yun, ang dami ninyo sigurong natutulungan ng mga babae. Natutuwang tugon pa ni Ryan. Matagal na yon. Wala na ako sa club na sinasabi nila. Hindi ko na kasi kayang bigyan ng oras kasi may pwesto na ako sa palengke, hindi ba? Patuloy kong pagsisinungalin. At dahil nga sa nangyaring yon ay nagsimula na akong maging paranoid, Papa Dudut. Samot-saring mga senaryo ang naiisip ko talaga. Kagaya ng baka biglang makasalubong ko ulit ang mga katrabaho ko dati o kaya ay isa sa mga naging customers ko. Tapos ay sabihin kay Ryan kung ano talaga ang trabaho ko. Paano kung malaman ni Ryan na marami ng lalaki ang nagpakasawa sa katawan ko bago siya dumating sa buhay ko? Itutuloy pa ba niya ang pagpapakasal o baka mandiri siya sa akin at makipaghiwalay siya? Halos mabaliw na ako sa pag-iisip, Papa Dudut. Habang papalapit ang araw ng kasal namin ni Ryan ay mas lalong napuno ng mga negatibong bagay ang utak ko. Kaya humingi ako ng payo kay Thea. Alam mo, dapat kasi noon mo pa sinabi kay Ryan kung ano ang trabaho mo dati. Hindi yung pinaabot mo pa na ikakasal na kayo. Pero dahil nandyan na yan, panindigan mo na yan. Isipin mo na lang na mas malakas ang pagmamahal ni Ryan sa iyo kaysa sa mga nakaraan mo. Ang sabi sa akin ni Thea. Natatandaan ko kasi na sinabi niya sa akin na mababa ang tingin niya sa mga prostitute. Kaya natatakot talaga ako kapag nalaman niya. Kinakabahan kong tugon. Hanggang sa dumating na nga ang kinakatakutan ko, Papa Dudut. Halos isang buwan na at ikakasal na kami ni Ryan nang muli niya akong in-invite sa bahay nila para sa isang special dinner. Pupunta raw ang iba nilang kamag-anak dahil gusto akong makilala. Siyempre hindi ako pwedeng tumanggi. Saka gusto ko rin na makilala ang iba pang miyembro ng pamilya ng lalaking pakakasalan ko. Naging maayos naman ang dinner, masaya naming napag-usapan ang kasal. Ngunit nang sumunod na araw ay nagtaka ako dahil hindi ako tinawagan o tinext ni Ryan. Araw sana yon para sukatan ang wedding gown. Isa sa mga importanteng araw para sa bride-to-be. Sinubukan kong kontakin si Ryan pero patay ang cellphone niya. Iniisip ko na baka tulog pa rin siya dahil nagkaroon ng kaunting inuman pagkatapos ng dinner. Hindi kasi siya sanay sa alak, Papa Dudut. Pero iba na ang pakiramdam ko ng pangalawang araw ay hindi pa rin siya nagpaparamdam. Pinuntahan ko na siya sa bahay nila at ang nanay niya ang humarap sa akin. Nakasimangod siya sa akin na para bang may hindi maganda na nangyari. Tita, nasaan na po si Ryan? 2 araw na kasi siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Hindi na po natuloy yung schedule ko para sa gagawa ng gown. Kasi sabi niya sasamahan niya ako, ang sabi ko sa nanay ni Ryan. Wala nang kasalang mangyayari, Magda. Hindi na matutuloy ang kasal ninyo ni Ryan. Umalis ka na at huwag ka na magpapakita sa anak ko. Pagtataboy niya sa akin. Hindi ko po kayo maintindihan, tita. Si Ryan po ang gusto kong makausap, ang sabi ko. Lumabas si Ryan sa kwarto niya at namumugto ang mata niya, Papa Dudut. Doon pa lang ay alam kong may nangyari na hindi maganda. Totoo bang sinasabi ng pinsan ko na pokpok ka, Magda? Na ikaw yung babaeng lumandi dati sa asawa niya bago sila magpakasal? Galit na tanong ni Ryan sa akin. Nalaman ko kay Ryan na nakilala pala ako ng pinsan niyang babae. Doon ko naalala ang nag-iisang babae na nang-away sa akin sa club dati. Yung galit na galit sa akin kasi ikakasal na pala sila ng lalaking na humaling sa akin kaya binabalik-balikan ako sa club. Siguro ay yon ang pinsan na tinutukoy ni Ryan. At dahil pakiramdam ko ay wala na akong lulusutan, kaya naman inamin ko na sa kanya ang lahat-lahat. Inamin ko na dati akong nagtrabaho sa club bilang dancer at prosti. Sa puso ko ay umaasa pa rin ako na sa kabila ng lahat ng mga nalaman ni Ryan ay tatanggapin pa rin niya ako. Ryan,
Mahal mo pa rin naman ako, hindi ba? Pakakasalan mo pa rin ako, hindi ba? Lumuluha kong tanong. Subukan mo lang na pakasalan pa ang madaming babae na yan, Ryan. Itatakwil kita. Ayoko magdadala ka ng kahihiyan sa pamilya natin. Mamaya ay may sakit pa yan. Diyos ko, magpa-test ka kaagad ha, nakakadiri. Galit na sabi ng nanay ni Ryan. Naging pokpok po ako, pero alam ko sa sarili ko na wala akong sakit. Isa pa, matagal na po akong wala sa ganung trabaho. Nagbago ako para sa anak ninyo, tita. Sagot ko. Kahit na, hindi maaalis na maraming lalaki nang dumaan sa katawan mo. Hindi ka karapat-dapat kay Ryan, no? Giit ng nanay niya. Nakiusap ako kay Ryan, lumuhod ako sa harapan niya. Ibinaba ko na ng sobrang aking pagkatao at hindi ko na inisip ng sandaling yon ang kahihiyan. Pero matigas na ang puso ni Ryan para sa akin, Papa Dudut. Hindi niya ako kayang tanggapin ang aking nakaraan. Nang sabihin niya sa akin na nandidiri siya sa akin ay doon ako sumuko. Umalis ako sa bahay nila na luhaan, Papa Dudut. Kung gaano kabilis kaming naging magkaibigan ay ganon din kabilis dumating ang aming paghihiwalay. Kinansel na ni Ryan ang kasal namin, Papa Dudut. Pinutol na niya ang pakikipag-ugnayan sa akin. Masakit man yon, Papa Dudut, ay kailangan kong tanggapin ang kanyang desisyon. Tama nga si Thea kapag nalaman ni Ryan ang nakaraan ko ay pandidirihan niya ako. Pero hindi ko na rin naman masisisi ng lubusan si Ryan sapagkat naglihim ako sa kanya. Baka nga kung sinabi ko yon ang mas maaga ay baka natanggap pa niya ako. Ilang taon nang nakakaraan simula na mangyari ang mapait na bahaging yon ng buhay ko, pero hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin ang sakit sa tuwing naaalala ko. Ipinagpatuloy ko na lamang ang pagtitinda ng mga gulay sa palengke, Papa Dudut. Sa tuwing may lalaking gustong manligaw sa akin ay palagi kong sinasabi na hindi ako interesado kahit ang totoo ay gusto ko nang magkaroon ng kasintahan. Grabe kasi ang takot na ibinigay sa akin ng karanasan ko kay Ryan. Palagi kong iniisip na iiwanan din nila ako sa oras na malaman nila ang aking nakaraan. Sana po ay maalis na ang takot na yon sa aking puso, Papa Dudut. At sana ay matagpuan ko na ang lalaking tatanggapin ako ng buong buo kasama ng nakaraan ko na matagal ko nang tinalikuran. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Ang totoo niyan ay umiiyak po ako habang ginagawa ko ang sulat kong ito. Thank you sa pagkakataon na ibinigay ninyo para sa akin para ma-share ang aking kwento ng pag-ibig kahit ito ay hindi natapos ng maganda at masaya. Lubos na gumagalang, Magda. Ang pag-ibig ay hindi palaging masaya at minsan ay meron ding itong kasamang pait at sakit. Kagaya na lamang ng kwento ni Magda na inakala niya na si Ryan na ang lalaking makakasama niya sa panghabang buhay. Ngunit hindi po pala. Kung totoo at wagas ang pag-ibig sa iyo ng isang tao ay naniniwala ako na tatanggapin niya kung sino ka at ang iyong pinagdadaanan sa buhay. Ngunit kakabit ng pag-ibig ang pagiging matapat. Marapat lamang na sabihin mo sa taong iyong iniibig ang mga dapat niyang malaman tungkol sa iyo. At sa iyo, Magda, ipinagdarasal ko na sana ay matagpuan mo na ang lalaking tatanggapin ka ng buong buo. Sana ay makilala mo na siya sa tamang panahon at kapag wala na ang takot sa iyong puso. May ibang tao na ginagawa ng libangan ang paggawa ng tsismis. Sa araw-araw kahit wala naman silang napapala dito. At madalas ang tsismis pa na yon ang nakakasira sa buhay ng ibang tao. Dear Papa Dudut, ang sabi nila kapag binato ka ng isang tao ay gantihan mo siya at batuhin ang tinapay. Ibig sabihin huwag gumanti ng masama sa ating kapwa. Minsan lang talaga sa sobrang sama ng ugali ng ibang tao, ang hirap pigilan ng inis na nararamdaman natin. Hello Papa Dudut, please call me Lara, 34 years old at supplier ng mga tuyo at tinapang bangus dito sa lugar namin sa Dumaguete. Sobrang tagal ko na rin pong nakasubaybay sa inyong YouTube channel.
Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na nga ba akong tumawa, umiyak, nainis o natakot sa sulat na inyong binabasa. Bastang sigurado lamang ako ay palagi akong may aral na nakukuha sa katapusan ng kwentong yon. Hindi naman nakakayak itong sulat ko, Papa Dudut, pero sigurado ako na may aral ito na maiiwan sa ating mga tagapakinig. Hayaan niyong simulan ko ang kwento ko nang lumipat na kami ng asawa kong si Jude dito sa isang barangay sa Dumaguete. Nadestino kasi siya ng trabaho na malapit lamang sa bahay na nilipatan namin. Maliit pa lamang ang tindahan ko noon ng mga tuyo at tinapang isda na dinala ko rin mula sa inalisan naming lugar. May kapatid kasi ako na mangingisda, kaya naman mura palagi ang kuha ko ng mga isda na ginagawa kong tinapa at tuyo. Kaya nang lumipat kami ng tirahan, sinabi ko sa asawa ko na ipagpapatuloy ko ang maliit kong negosyo, Papa Dudut. Tao po, pagtawag ng isang boses, babae sa may pinto ng bahay. Sino kaya yung kumakatok? Unang araw pa lang natin dito ay may bisita na kaagad tayo, wika ko. Kakatapos lang naming mag-ayos ng ibang mga gamit noon sa loob ng bahay. Oo nga no, pero pwede bang ikaw na lang ang humarap doon sa bisita na yon? Sisimulan ko na munang ayusin ang mga nakatambak na gamit sa kusina. Wika ni Jude na sinang-ayunan ko naman. Naglakad na ako papunta sa may pinto at binuksan yon. Good afternoon. Kayo yung bagong lipat dito sa bahay na ito, hindi ba? Tanong ng babaeng napagbuksan ko ng pinto. Oo kami nga, bakit mo natanong? Tugon ko. Wala naman. Ako kasi yung nakatira dyan sa tabi ng katapat ng bahay ninyo. Ses nga pala ang pangalan ko. Eto nga may dala akong biko para pang welcome sa inyo dito sa lugar namin. Pag-abot niya sa dala niyang pagkain. Naku, salamat. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Lara nga pala ang pangalan ko. Jude naman ang pangalan ng asawa ko. Kaya lang nandun pa siya sa kusina at nag-aayos ng mga gamit namin. Wika ko. Ganun ba? Saang lugar nga kayo galing? Tanong niya. Sa Zamboanga, doon kasi talaga kami nakatira. Wika ko. Ilang taon na kayong kasal ng asawa mo? Tanong niya. Maglilimang taon na rin. Tugon ko naman. Wala kayong anak? Muling tanong ko. Ha? Saad ko. Naku, pasensya ka na sa tanong ko ha. Napansin ko kasi na wala kayong kasamang bata. Kaya naisip ko kaagad na wala pa kayong anak. Sorry ha. Na-offend ba kita? Tanong pa niya. Hindi naman. Ayos lang sis. Pero tama ka, wala pa. Wala pa kaming anak ng asawa ko. Hindi na naman kami nagmamadali tungkol sa bagay na yon. Pagtawa ko naman. Naku Lara, mukhang kailangan mo na magmadali kasi parang hindi naman tayo nagkakalayo ng edad. Mahirap nang magbuntis kapag masyado nang matanda. Ikaw din, sige ka, komento naman niya. Ayos lang kasi hindi pa naman kami naiinip ni Jude. Alam namin na may perfect timing din pagdating sa pagbubuntis. Kaya hihintay na lang namin ang oras na yon. Tugon ko naman. Papadudot marami pang tinanong sa akin ang kapitbahay naming si Ses. Puro pag-uusisa sa buhay namin mag-asawa ang mga naging tanong niya. Yung iba doon ay sinagot ko. Pero yung iba ay dinadaan ko na lamang sa pagtawa para hindi masagot. Medyo naiilang na rin ako sa kanya noon at pasimple ko na siyang tinataboy. Paalis nang sabihin ko na may mga gamit pa ako na kailangang ayusin. Siyempre nagpasalamat naman ulit ako sa kanya para sa biko na dinala niya sa bahay namin. Okay naman ang unang mga araw at linggo namin sa nilipatan naming lugar, Papa Dudut. Mababait ang mga tao at friendly din sila. Nang magbukas nga ako ng tindahan ko ng mga tuyo at tinapang isda ay kaagad yung sinuportahan ng mga tao doon sa lugar namin.
Sakto kasing walang ibang nagtitinda ng ganon sa amin noong panahon na yon. Kaya nagkaroon pa ako ng mga reseller. Mula din noon ay naging madalas ang pagpunta ni Ses sa bahay lalo na kapag nagbabantay ako ng tindahan. Nakikipagkwentuhan lamang siya tapos minsan ay nangihiram ng mga gamit sa bahay na hindi niya kaagad na isosoli. Hinahayaan ko na lamang kasi minsan ako na ang nahihiyang magpaalala sa kanya sa mga hinihiram niyang gamit. Hanggang sa isang araw ay dumalaw sa bahay ang isa naming kaibigan ni Jude na si Karina. Sa kabilang barangay lang pala siya nakatira tapos ay kakauwi lang galing sa Japan. Kaya naman ang makuha niya kay Jude ang address namin ay kaagad siyang pumunta para makipagkwentuhan at kumustahan sa akin. Kagad din siyang nagpaalam na aalis na dahil kapatid niya lang din daw ang naiwan sa bahay nila para mag-alaga ng anak niya. Nang makalis naman si Karina ay sakto namang dating ni Ses sa tindahan ko. Bumili siya ng tinda kong tinapa at habang binabalot ko yon, nagsimula siyang mag-usisa tungkol sa akin. Hindi ba doon lang siya nakatira sa kabilang barangay? Tanong ni Ses. Oo, tama ka. Tugon ko naman. Ah, okay. Sabi na siya yun eh. Yung nag-Japan tapos nagkaroon ng kung ano-anong trabaho doon. Mabuti sana kung desente ang trabaho niya doon. Ang wika pa ni Ses. Sorry ha, pero hindi ko maintindihan yung ibig mong sabihin. Naguguluhang wika ko. Eto naman, akala ko ba kaibigan mo yung Karina? Sigurado naman ako na alam mo rin ang mga kalokohan niya sa buhay. Lalo na pagdating sa mga naging malaswang trabaho niya sa Japan. Wika pa niya. Matinong babae si Karina. Kilala ko siya at alam ko ang maraming bagay na tungkol sa kanya. Pagtatanggol ko sa kaibigan ko. Matinong babae? Kaya ba naanakan ng Hapon? Wika pa niya. Nagkamali lang siya ng taong minahal. Akala niya mabait yung Hapon na kinakasama niya pero hindi naman pala. Lahat naman tayo nagkakamali, hindi ba? Lalo na pagdating sa mga relasyon. At kagaya ng sinabi ko kanina, mabait na tao yang si Karina. Mapagmahal siya sa mga magulang, lalo na sa mga anak niya. Napakarami na niyang sinakripisyo para sa pamilya niya, kaya alam ko na mabuti siyang tao. Saka teka lang, akala ko ba hindi mo siya kilala? Kaya ka nagtatanong kanina tungkol sa kanya. Saan mo nakuha yung mga chismis na yan at tungkol kay Karina? Pigil ang inis na tanong ko. Hindi naman yung chismis. Narinig ko lang sa mga suki kong tindera sa palengke. Pinag-uusapan kasi nila yung kaibigan mo nang minsang makita nila doon. Ayun nga, ang sabi nila malaswa raw ang trabaho niya sa Japan. Kaya ayun, natandaan ko ang mukha niya. Wika pa niya. Alam mo Ses, hindi maganda yung pakikinig sa mga usapan at tungkol sa ibang tao lalo na kung hindi mo naman sila kilala. Kasi pwedeng makarinig ka ng mga bagay na hindi naman totoo tungkol sa kanila. Ayaw mo rin naman siguro na mangyari rin sa iyo yun, di ba? Yung ikaw naman ang pinag-uusapan ng iba. Ito na nga pala yung tuyo at tinapa mo, 120 lang lahat yan. Naiinis na turang ko. Yung mga tipo talaga ni Ses, ang kapitbahay na hindi ko masyadong gusto ang ugali, papadudot. Naramdaman ko na yon noong unang beses pa lamang siya na kumatok sa pinto ng bahay namin. Yung mga tanong niya ng pag-uusisa sa buhay namin mag-asawa ang hindi ko masyadong nagustuhan. Panay din ang tingin niya sa loob ng bahay namin na para bang chinecheck ang mga gamit na meron kami doon. Tapos yung mga sinabi niya pa na hindi maganda tungkol sa kaibigan kong si Karina. Gusto pa nga sana niyang magpatuloy sa mga sinasabi niya. Pero ako na ang pasimpleng nagtaboy sa kanya paalis ng tindahan ko. Alam ko kasi na wala talagang katotohanan ng mga sinasabi niya dahil matagal na kaming magkaibigan ni Karina. Oo, totoong naanakan siya ng isang Hapon pero naging kasintahan niya yon at hindi customer sa malaswang bar kagaya ng sinasabi ni Ses. Isa rin siyang receptionist sa hotel at hindi dancer o entertainer sa Japan.
Hindi ko sigurado kung saan ba nakuha ng mga kakilala ni Ses ang chismis na tungkol sa kaibigan ko, pero syempre hindi ko na mababago pa ang isipan nila tungkol sa negatibong sinasabi nila kay Karina, Papa Dudut. Napapadalas na noon ang pagpunta ni Ses sa tindahan ko, Papa Dudut. Kahit pa nga pinaparamdam ko sa kanya na hindi ko siya masyadong gusto na kausap, ay panay pa rin ang pakikipaghuntahan niya sa akin. Ayaw ko namang maging bastos kaya nagpapanggap na lamang ako na nakikinig sa kwento niya kahit wala naman akong pakialam sa kung sino man ang tinutukoy niya. Kapag bibili siya ng paninda ko, hindi pwedeng wala siyang sasabihin na tungkol sa ibang tao o kapitbahay namin. May isang beses nga na habang inaabot niya sa akin ang bayad sa binili niyang tinapa, may dumaan na matanda na nasa kabilang kalsada. Tinuro yon sa akin ni Ses at nagsalita na naman siya ng kung ano-ano tungkol sa tao na yon na hindi ko naman kilala. Pero kahit sinabi ko kay Ses na hindi ko kilala ang kapitbahay namin na yon, patuloy pa rin siya sa pagkukwento tungkol dito. Kung ilang beses itong nag-asawa, naanakan at nawala ng trabaho. Palaging gano'n ang tema ng usapan namin basta si Ses ang nagsisimula ng chismisan, kwentuhan sa tindahan namin, Papa Dudut. Dapat hindi mo na masyadong pinapansin yung mga sinasabi niya. Payo ni Jude nang makwento ko sa kanya ang tungkol sa mga sinasabi ni Ses. Hindi ko naman talaga masyadong binibigyan ng atensyon. Siya lang yung non-stop ang bibig pagdating sa mga chismisan. Pati nga yung kaibigan nating si Karina, nagawa na niya ng kwento. Napapailing na sabi ko. Bakit naman nasama pati si Karina sa kabilang barangay yung nakatira? Takang tanong ng asawa ko. Eto kasing si Ses, narinig daw sa mga suki niyang tendera sa palengke na malaswa ang trabaho ni Karina sa Japan. Kaya ayun, pinagkalat na niya kaagad. Nakita niya kasi na dumalaw dito si Karina sa bahay natin. Kaya nalaman niya na kaibigan natin yun. Ang dami niyang tinatanong at mga sinabi na hindi naman totoo tungkol sa kaibigan natin. Pagkukwento ko. Alam mo naman kasi ang isip ng iba sa panahon ngayon. Kapag nalaman nila na sa Japan nagtatrabaho ang isang tao, iisipin kaagad nila na malaswa ang trabaho nito. Wika pa ni Jude. Ayun na nga hindi nila kilala yung tao kaya dapat hindi sila nag-iimbento ng mga kwento. Tapos eto pa, hindi lang si Karina ang kinuwento ni Ses na puro negative pati na rin yung ibang kapitbahay natin. Kung ano-anong hindi maganda ang sinasabi niya. Ang sabi ko naman. Matagal na rin kasi siyang nakatira dito sa barangay natin. Kaya siguro alam na niya ang halos lahat ng kwento dito. Wika pa ni Jude. Oo nga, kilala na niya ang halos lahat ng tao dito sa lugar natin. Pero sigurado naman ako na hindi lahat ng kinekwento niya tungkol sa mga kapitbahay totoo. Ewan ko ba, Jude? Nakakainis talaga madalas ang bibig ng babae na yun. Inis na turan ko pa. Papa Dudut, sinabi ng asawa kong si Jude na huwag ko na lamang gawing big deal ang ugali ng kapitbahay naming si Ses. Pero hindi ba nakakainis naman talaga yung mga tao na nanghihiram ng gamit tapos hindi marunong magsoli kung hindi mo pababawiin sa kanila? At mas nakakainis din yung mga taong mahiling magkalat ng chismis na parang ang hirap namang paniwalaan. Pero alam nyo pa kung ano ang mas nakakairita sa mga nangyari. Yung ginawa nilang tambayan ng mga kapitbahay ko ang harap ng tindahan ko at doon sila madalas na nagchichismisan. Naglagay kasi ako ng isang bangko na upuan sa tapat ng tindahan kasi nga minsan doon nagpapahangin ang mister kong si Jude. Pero etong si Ses kapag may nakasabay na kapitbahay na bumili sa tindahan ko, sinasabayan niya rin ang pakikipagchismisan sa mga ito. Hindi naman ako nakikisali kasi madalas na hindi ko kilalang pinag-uusapan nila. Kaya lang syempre sa lakas ng boses nila ay naririnig ko ang mga sinasabi nilang negatibo tungkol sa ibang tao.
Lalo na noong may kinuwento si Ses tungkol sa bagong lipat na kapitbahay. Ang sabi niya mag-asawa raw ang nakatira doon pero hindi hamak na mas matanda ang lalaki sa babae. Sinabi niya pa na pinipirahan daw ng lalaki ang asawa nito. Uy Ses, grabe ka na ha? Saway ko pa sa kanya. O bakit? Totoo naman yung sinabi ko na mukha talagang mas matanda yung babae kaysa doon sa lalaki. Mas mukha silang magnanay kaysa mag-asawa. Wika pa niya. Pero hindi ka naman sigurado kung totoo na pinipirahan lang ng lalaki yung asawa niya. Kaya dapat hindi ka nagsasalita ng ganun, ang sabi ko. Sus, madalas naman kasi na ganun talaga ang nangyayari kapag matanda o pangit. Pero mayaman ang asawa ng isang tao. Baka nga puro anak lang lalaki sa ibang babae yung bata na kasama nila. Dagdag pa niya. Tigilan mo na nga yan, Ses. Hindi na maganda yung sinasabi mo tungkol sa kanila. Seryosong muling saway ko. Ikaw ba Lara? Buti hindi kayo nag-aaway ng asawa mo kahit na wala pa kayong anak. Biglang baling ni Ses sa akin. Sinabi ko naman na sa'yo diba, hindi kami nagmamadali ni Jude. Kung hindi pa nakalaan na magbuntis ako ay ayos lang yun. Tugon ko. Pero nagpa-check up ka na ba o kaya si Jude? Kung sino man sa inyong dalawa ang may problema, pag-uusisa pa niya. Dating irregular ang menstruation ko, pero hindi ibig sabihin na hindi na ako magkakaanak. Nang magpa-check up kami ni Jude, wala naman daw problema sa aming dalawa. Hintay-hintay lang daw kami at makakabuo rin kami ng asawa ko. Kwento ko. Naku, edi ikaw pala talagang may problema Lara. Biglang sabi niya. Hindi naman talaga problema yun Ses. Kasi nagamot ko na nga hindi ba. Doktor na rin ang nagsabi na pareho kaming walang diferensya ni Jude. Para hindi makabuo ng bata. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa dyan. Magkakaanak kami kapag pinagkaloob na sa amin ng Diyos. O eto na yung tinapa mo. 80 pesos lang yan kaya bayaran mo na kasi ang dami ko pang gagawin dito sa tindahan ko. Ang wika ko naman. Papadudot medyo hindi ko na napigilan ang inis na nararamdaman ko dahil sa pag-uusap namin na yun ni Ses. Sa umpisa pa lang na nagkwento siya tungkol sa bago naming kapitbahay ay hindi ko na gusto ang mga sinasabi niya. Lalo na ang panglalait niya sa mga ito. Ano ba namang pakialam namin sa buhay ng ibang tao para pag-usapan namin sila, hindi ba? May sarili kaming buhay na dapat asikasuhin kaya dapat na hindi namin sinasayang sa pagchichismisan tungkol sa iba ang oras namin. Tapos ang mas kinakainis ko pa, yung pag-uusisa na naman tungkol sa amin ang asawa kong si Jude. Oo, gusto na rin naming mag-anak ng asawa ko noon pero anong magagawa namin kung hindi pa pinagkakaloob sa amin ng Poong May Kapal na magkaroon na kami ng anak. Saka isa pa sinabi ko naman na kay Ses na nakapagpa-check up na kami ng asawa ko at sa doktor na mismo nang galing na pareho kaming walang diferensya ni Jude. Pero itong si Ses, nakapagdagdag kaagad sa kinuwento ko sa kanya kahit harap-harapan pa kaming magkausap noon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung anong foundation ba ang gamit ni Ses at medyo makapal talaga ang mukha niya, Papa Dudut. Pasensya na kung ganito akong magsalita pero yun talaga ang nararamdaman ko sa kanya noon. Kahit sinabihan ko na siya na hindi magandang ugali ang pag-usapan ng buhay ng ibang tao ay patuloy pa rin siya sa pagkukwento tungkol sa mga buhay ng kapitbahay namin. At patuloy rin siya sa pag-uusisa tungkol sa buhay ko. May mga sinasabi pa siya noon na dapat daw ay magpatingin ako sa ibang manggagamot o kaya ay albularyo para magamot ang sakit ko na hindi magkaanak. Doon na talaga ako mas nagtimpi sa ugali niya. Hanggang sa isang araw ay medyo napagtaasan ko na siya ng boses. At sinabi ko na huwag siyang nakikialam sa buhay namin ng asawa ko. Na huwag niyang panghimasukan ang mga plano namin ni Jude kasi hindi ko pinapakialamanan ang buhay nilang mag-asawa. At mula noon ay hindi na siya masyadong bumili o pumunta sa tindahan ko. Kaya lang ay nakarating sa akin ang bagong chismis na pinagkalat ng Martes kong kapitbahay. Lara, nakakita ka na ba ng halamang makabuhay?
Tanong ng isa ko pang kapitbahay na si Meryl. Hindi pa, pero alam ko ang halaman na yon. Bakit mo natanong? Tanong ko rin. Meron kasing ganung halaman ng hipag ko. Gusto mo ba na ihingi kita sa kanya? Malaking tulong kasi yon para mabuntis ka kaagad. Para hindi na rin kayo nag-aaway pa ng asawa mo. Wika niya. Ha? Nag-aaway? Nag-aaway kami ni Jude? Saan mo naman narinig yan, Meryl? Pagtataka ko. Kay Ses, ang sabi niya na kwento mo raw sa kanya na may diferensya ka sa ovaryo mo. Kaya hindi pa rin kayo nagkakaanak ni Jude. Saka madalas niyo daw na pinag-aawayan yung tungkol sa pagiging baog mo na gusto mong gamutin. Tugon niya. Hindi ako baog, Meryl. Ano ba naman yung si Ses? Kung ano-anong chismis ang pinagkakalat tungkol sa akin. Wala naman akong sinabing mga ganyan sa kanya at mas lalong hindi namin pinag-aawayan ni Jude ang tungkol sa bagay na yun. Inis na sabi ko. Naku, pasensya ka na ha. Narinig ko lang naman yun kay Sis. Kaya naging concerned ako sa inyong mag-asawa. Lalo na sa'yo. Mabuti pa kunin ko na yung binili ko kasi kailangan ko na rin palang umuwi. Bigla namang paalam niya. Grabe, Papa Dudut. Hindi ko ine-expect na pati ako ay gagawa ng chismis ni Ses sa mga kapitbahay namin. Ganun pala yung feeling kapag ikaw naman ang pinagchichismisan ng ibang tao. Nakakainis sobra. Pero ang mas nakakagalit doon ay kapag hindi naman totoo ang sinasabi nila tungkol sa'yo. Wala naman kasi talaga akong sinabi kay Ses na nag-aaway kami ni Jude at mas lalong wala akong binanggit na baog ako dahil hindi yon totoo. Sa bibig ni Ses unang nanggaling yon na kaagad kong kinontra. Ang hindi ko alam ay ilang beses niya pa palang sasabihin yon tapos sa ibang tao pa. Lahat naman siguro ng mag-asawa ay gustong magkaanak, Papa Dudut, at kasama na kami doon ni Jude. Pero hindi naman kami nagmamadali at naiinip. Kagaya ng paulit-ulit na sinasabi ko sa nagtatanong sa akin. Nakakainis lang kasi mas naiinip pa ang iba kesa sa aming mag-asawa. Nakikialam pa sila sa mga plano namin kahit na hindi naman sila bahagi ng buhay namin ni Jude. Nang malaman nga ni Jude ang tungkol doon ay sinabihan niya na lamang ako na kumalma at pinaalalahanan na huwag gumawa ng gulo. Pero sobrang hirap talagang kumalma kapag ikaw na ang pinagchichismisan, Papa Dudut. Dahil naabutan kong nagchichismisan sina Meryl at Ses na ako lang naman ang topic nila. Kaya hindi ko na napigilan pa na awayin si Ses. Lara, mabuti pa tumuloy ka na lang dyan sa palengke. Mamamalengke ka pa hindi ba kaya may dala ka pang bayong? Pag-awat ni Mary sa nabubuong tensyon sa pagitan namin ni Ses. Hindi, Meryl, kasi kailangan nang matigil ang pagiging chismosa ng kaibigan mo. Pagmamatigas ko. Hoy, grabe ka na sa sinasabi mo, Lara ha. Saway niya sa akin. Ikaw ang mas grabe, Ses. Kung ano-ano mga pinagkakalat mo na chismis sa akin tapos ikaw pa ang nagagalit ngayon. Tugon ko. Bakit? Totoo namang wala kayong anak ng asawa mo. Kahit na ilang taon na kayo nagsasama. Wika pa niya. Oo, pero hindi totoong baog ako. Ang hirap sa'yo, ginagawa mo ng libangan niyang pagpapakalat ng mga peking kwento o balita sa ibang tao. Ang sabi ko pa. Kunwari ka pa nakikinig ka rin naman sa mga kinikwento ko tungkol sa mga kapitbahay natin kapag nandun ako sa tindahan ninyo. Wika niya. Dahil walang tigil yung bibig mo sa pagsasalita kapag nandun ka. Kaagad na tugon ko. Ses, sali ka na. Tama na yan, umuwi na tayo kasi tapos na tayong mamalengke. Paghila ni Meryl sa kaibigan niya. Hindi, akala mo kung sino tong babaeng ito? Kunwari ka pang bait-baitan dyan. Bulyaw niya sa akin. Hindi ako nagbabait-baitan. Eto na talaga ang ugali ko. Hindi kagaya mo na plastic na chismosa pa. Hindi ka na nga nagbabalik ng mga gamit sa bahay na hinihiram mo sa akin. Tapos nagkakalat ka pa ng kasinungalingan tungkol sa akin. Anong tawag mo doon, di ba? Chismosa. Kaya pwede ba ayusin mo na yung ugali mo? Dahil nakakaperwisyo ka na ng buhay ng ibang tao. Kaya pwede ba itigil mo na yung pagkakalat ng chismis kasi pwede kitang idemanda ng dahil dyan. Tandaan mo yan ha. Sigaw ko sa kanya.
Papadudot, tuluyan na nga kaming nagkasigawan noon ni Ses sa may waiting shed na nasa may labasan lang ng palengke. Muntik pa nga yung mauwi sa pisikala na sakitan. Kung hindi lang may dumating na barangay tanod na umawad sa amin at dinala kami sa malapit na barangay hall. Doon kami muling nagtalo at nagkasigawan pero ang barangay captain na ang umawad sa amin. Tinanong niya kung ano ang problema namin ni Ses at nagsisigawan kami ng ganon. Sinabi ko naman kaagad kay kapitan ang lahat ng isyo ko kay Ses at kaagad ding pinagtanggol ni Ses ang sarili niya. Sa huli pilit na lamang kaming pinagbati ni kapitan para lamang matapos na ang gulo na yon. Mula noon, Papa Dudut, ay hindi na kami masyado pang nagpapansinan ni Ses sa lugar namin. Hindi na nga rin niya sinuli sa akin ang mga gamit sa bahay na hiniram niya. Siya na rin kasi ang umiiwas sa akin sa tuwing nagkakasalubong kami sa daanan. Siguro ay nahiya na lang din siya kasi nga kalat na lalo sa barangay namin ang pagiging tsismosa niya. May iba kasi akong customer sa tindahan na nagkukwento sa akin ng sama ng loob nila kay Ses. Kaya pati raw sila ay sinisiraan ni Ses sa ibang tao. Ginawa ng kwento at pinagchichismisan. At dahil ayoko na rin na lumaki pa ang gulo na yon ay nakinig na lamang ako sa mga hinaing nila at hindi na gumagatong pa. Ayoko kasi na mabansagan ako na tsismosang tindera ng tuyo at tinapa sa lugar namin. Kaya hinayaan ko na lamang na sila na nang sila ang magsalita. Ang nakakatuwa lang, Papa Dudut, bago matapos ang taon na yon ay pinagbuntis ko na rin sa wakas ang anak namin ni Jude. Sobrang tuwang-tuwa talaga kaming mag-asawa lalo na nang isinilang ko na ang isang malusog na sanggol na lalaki. Ngayon ay magtatatlong taon na ang anak namin ni Jude, hindi pa rin kami nagpapansinan ni Ses. At okay lang sa akin yon kasi ang mahalaga naman, tahimik at masaya ang buhay ko kasama ang pamilya ko. Salamat po pala Papa Dudut sa pagbabasa nitong sulat ko at sana may napulot ding aral ang ating mga kaistorya sa kwentong ibinahagi ko ngayong araw. Lubos na gumagalang, Lara. Ang pag-uusap tungkol sa buhay ng ibang tao ay hindi magandang libangan. Mapatotoo man ito o hindi. Dapat na hindi tayo nakikialam sa buhay ng iba. Siguro nga nakakaaliw minsan na malaman ang mga bagay na tungkol sa kanila. Pero kung ilalagay mo ang sarili mo sa katayuan ng taong pinag-uusapan, matutuwa ka ba? Maraming salamat sa ating letter sender na si Lara sa pagbabahagi niya ng kwento ngayong araw. Tunay namang nakapag-iwan ng aral ang kwento mo, Lara, sa ating mga kaistorya na nakapakinig ng iyong sulat. Dahil hindi kailanman na dapat na ginagawang katuwaan ng buhay ng ibang tao. May sarili tayong buhay na dapat ayusin at i-focus at hindi natin dapat aksayahin ang oras natin sa mga bagay na wala naman tayong mapapala. Okay din ang ginagawa mo na pagputol sa naging samahan ninyo ni Ses. Walang masama kung bibigyan mo ng peace of mind ang sarili mo sa pag-aalis ng mga taong wala namang naitutulong ng mabuti sa buhay mo.